Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Nawa po kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan habang kayo po ay sumusubaybay o sumusuporta po sa gawain ito sa pangalan ni Jesus. Kayo po ay nanonood at nakikinig po sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community sa pangalan ni Jesus. At dito po sa programang ito, wala pong ibang bida rito kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Can you say Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, minsan pa po, mga magulang, mga kapatid, magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. At nawa po ang biyaya ng Diyos, ang tulong ng Diyos ay lagi po nating maranasan sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? At bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral patungkol po sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay manalangin muna sa mandali. Patuloy po nating damhin ang presensya at ang kapangyarihan po ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. As we say, Father, in the name of Jesus, we bless your name, Father. We bless your name, Jesus. We bless your name, Holy Spirit. We magnify your name, Father. We magnify your name, Jesus. We magnify your name, Holy Spirit. We honor you, Father. We honor you, Jesus. We honor you, Holy Spirit. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, minsan pa patuloy ka po naming niluluwalhati, dinadakila, pinararangalan. Patuloy ka po naming sinasampalatayanan sa aming buhay. Na ikaw po ang Diyos na kahanga-hanga, Diyos na kamangha-mangha, Diyos ng pag-ibig, Diyos na maibigin sa mabuti, Diyos na may likha ng langit at lupa at lahat ng bagay sa mundong ito sa pangalan ni Jesus. At anuman po amin nagawang pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin po kami. Sabi mo sa iyong mga salita, sino mang nananalig ay hindi mabibigo. Kaya sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa biyaya, pagpapala, maging sa iyong pagkilos at paggawa sa aming buhay. Marami pong salamat, O Diyos. Ikaw po may sabi, sino mang nananalig ay hindi mabibigo. Kaya sa pangalan ni Jesus, akin pong ipinagkakatiwala ang lahat ng mga kapatid o kapatiran na sumusuporta po at laging nanonood sa programang ito. Daluyan po kami ng iyong kapangyarihan o ng iyong authority upang tanging ang salita mo lamang ang aming marinig sa pangalan ni Jesus. At nagpapasalamat na po kami sa 100% tugon at sagot sa aming mga dasal at panalangin. To God be all the glory. In Jesus' mighty and powerful name, we pray, and everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Jesus is alive. Jesus is risen. Hallelujah! Gaya po ng ating naipangako nung nakaraang linggo, magkakaroon po tayo ng part 2 o part 3 o part 4 pa nga kung aabutin. Hallelujah! At kung loloobin po ng Diyos patungkol po sa kanyang muling pagkabuhay. And again, kunin po ninyo ang inyong mga Bible, ang inyong mga gadgets na meron pong laman ng salita po ng Diyos, ang inyong mga notebook, notepads, at inyong pong ilista ang ating pong mapag-uusapan. Minsan pa, narito po ang ating ikalawang yugto o part 2 ng aking pong tinalakay nung nakaraang linggo. Jesus Christ's resurrection, not just purposeful, but meaningful. Jesus Christ's resurrection, not just purposeful, but meaningful.
ang muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Kristo ay hindi lamang nagbibigay o nagdudulot ito ng layunin, o hindi lamang po ito nagbibigay ng layunin sa ating mga buhay, kundi higit po sa lahat, ito po ay may kabuluhan, may kahulugan, dagdagan na natin, may katwiran at makasaysayan. Hallelujah! Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Can you say Amen? At gaya rin po na kinabanggit, kung meron tayong dapat ipagyabang o ipagmalaki, ipagbunyi, ikalwalhati, ay walang iba kundi ang libingang walang laman. Ang libingang walang laman. Talagang nakita po ng mga alagad, hindi lamang ng mga alagad, napakarami pong naka-witness dito sa pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah! Na siyang na-discuss ko po sa aming gawain kahapon, na akin din pong sinasabi na ito pong pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo, not just essential but evidential. Kaya nagbigay po ako ng mga proofs o prueba o mga ebidensya kung bakit kinakailangan po nating maniwala, manalig, manampalataya at magtiwala sa kakayanan ng Diyos. Hallelujah! Sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen! Minsan pa papuri po sa Panginoon. So welcome po mga ka-wonderful, mga ka-new life, kapatid, kapamilya, kapuso, kasangga, kabagang, ka-espiritu, mga ka-batchmates, kaklase, kaibigan, kakumpare, kakumare, at kayo pong lahat ng mga kasambahay sa pananampalataya. Hallelujah! Praise the Lord! Ano sabi dito ng isang kapatid natin, Sister Rosie Dakula? Good PM po, Pastor, at sa lahat, watching from Iloilo City. Wow, ang layo ni Sister. O, purihin ang Panginoon. Napakalayo sa Iloilo, ha? Praise the Lord! Na-assign ako dyan, Sister, 9 na buwan sa Iloilo, sa lugar ng San Joaquin at sa iba pang mga karatig lugar dyan po sa Iloilo. Kaya tayo po ay pamilyar sa lugar na yan. Hallelujah! Okay, so sa lahat po ng mga nanonood sa programang ito, saan ka man naroroon sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa, nawa po magpatuloy lang kayong sumuporta, makinig, manood sa programang ito dahil kayo po ay ibe-bless ng ating Panginoong Kristo mula po sa mga salita ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, nakuha po ba ninyo ang inyong mga Bible o ang inyong mga gadgets na meron pong laman ng salita ng Diyos? Again, ang title po natin, Jesus Christ Resurrection, Not Just Purposeful, but Meaningful. Part 2. Part 2. 1 Corinthians 15:21. Open your Bible. 1 Corinthians 15:21. Hallelujah. Unang Korinto 15:21. Oh, praise the Lord. Maganda yung ating connection ngayon. Internet connection. Or data connection. Hallelujah. At hindi po nagloloko. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos. Hallelujah. Sabi po rito, unang Korinto 15:21, for since by man came death, by man came also the resurrection of the dead, sapagkat yamang sa pamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. At sino po ang tinutukoy dito na sa pagkabuhay na maguli sa mga patay? Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo.
Kaya papuri po sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Death has always been one of humanity's greatest fear. Ang kamatayan po ay palaging siyang kinakakatakutan ng sangkatauhan. Ito ang pinakadakilang kinatatakutan ng sangkatauhan. Tama po ba? But listen to this. Jesus is risen. Jesus defeated death when He came out of the tomb alive. Napagtagumpayan po ng ating Panginoong Jesucristo ang kamatayan nung siya po ay nawala sa libingan. Nabuhay na buhay. And He alone solved the issue of death. At siya lamang po ang talagang makapagbibigay ng solusyon sa problema patungkol po sa kamatayan o sa issue ng kamatayan. Amen? Jesus Christ is the overcomer. He overcame death. Kung meron talagang mananagumpay dito at nagtagumpay sa kamatayan, ay wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya mga magulang, mga kapatid, itutuloy ko po yung ating naging talakayan nung nakaraan pong linggo. Nagbigay po ako ng 4 na kadahilanan kung bakit po ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay napakahalaga at kailangan po nating malaman. Hallelujah! Narito po ang nais kong idagdag sa mga pagninilay pa patungkol po sa ating talakayan. Truths to ponder. Mga katotohanan na dapat po nating i-inculcate sa ating puso, sa ating isip, mga katotohanan na dapat po nating tandaan o isabuhay o isapuso. Hallelujah! Christ's resurrection was necessary. Number 5, to justification and forgiveness of sins. Pinagsama ko na po itong dalawa. Again, Christ's resurrection was necessary to justification and forgiveness of sins. Ang pagkabuhay na maguli ng ating pong Panginoong Jesucristo ay kailangan para po sa what? Sa salitang pagbibigay ng katwiran at pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Tama po. Ano ba yung justification? Meaning, to be put right with God. To be put right with God. Upang ang tao, tayong mga tao, ay maitama o maging tama o mapabuti sa harapan po ng Diyos. Can you say amen? Because of our sins, humanity is separated from God. Nang dahil po sa ating mga kasalanan, tayo pong mga tao ay nalayo po sa Diyos. Nahiwalay po tayo sa Diyos nang dahil po sa ating mga kasalanan. And we are incapable for a relationship with Him. At dahil sa ating mga kasalanan, wala tayong kakayanan na makipagrelasyon sa Kanya. Nagkakaintindihan po? O, bigyan ko lang kayo ng supporting verse tungkol sa sinasabi kong ito. Romans 6:28. Romans 6:28. Hallelujah. Ang sabi po ay ganito. Sorry, Romans 6:28. Wala namang Romans 6:28. Romans 6:23. Burihin ko, Panginoon. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos
ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Narinig po ninyo mga magulang, mga kapatid, at meron din pong sinasabi sa Isaiah 59 verse 2 para ma-establish ko po yung sinasabi ko sa inyo. Because of our sins, humanity is separated from God and we are incapable for a relationship with Him. Isaiah 59 verse 2. Isaiah 59 verse 2. Sabi po ay ganito: kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Narinig po ninyo? Hindi tayo magiging answered prayers. Hallelujah! Hindi tayo matutugon sa ating mga dasal, sa ating mga panalangin. Dahil po sa ating mga kasalanan. Hallelujah! At ito po ang nagpapahiwalay, nagpapalayo sa atin, itong ating mga kasamaan sa harapan po ng Diyos. But listen to this. Pero dahil sa pagkabuhay na maguli ni Jesus, tumanggap tayo ng biyaya ng katwiran. Yan po yung justification. Ano ba ibig sabihin nun? Just as if we've never sinned, na para bagang hindi tayo nagkasala. At hindi lang po yun. There's more. Hallelujah. Maging ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Can you say amen? At dito natin bibigyan ito ng diin. Romans 4:25. Roma 4:25. Ibig mo bang sabihin, brother, pastor, kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoong Kristo, hindi tayo tatanggap ng justification, maging ng forgiveness of sins? Yes! Totoo po yun. Hindi tayo tatanggap ng anumang mabuti. Hallelujah! Sa harapan ng Diyos, kung hindi po nabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo. Romans 4:25. Ang sabi po ay ganito, mga magulang, mga kapatid, open your Bible. Who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Ayan, na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan at binuhay na maguli sa ikakaaring ganap natin. Isa sa meaning pala ng justification ay ikaaring ganap natin upang tayo po ay ariing ganap ng Diyos nang dahil sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. Amen. Isa pa, Romans 8:34. Romans 8:34. Open your Bible, mga kapatid. Roma 8:34. Ang sabi po ay ganito: sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Ang ginamit po rito sa wika Ingles, who also maketh intercession for us. Kasing kahulugan po yan ang salitang justification sa ikaaring ganap po natin o pagbibigay ng katwiran ng Diyos para po sa ating lahat sa pangalan ni Jesus. At gaya ng aking po nasabi kanina, pinagsabay ko na pati po ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kasi kung hindi siya nabuhay na maguli, kahit anong klase pa ng pagsisisi, hindi magte-take effect yung mga Bible verses tungkol sa pagpapatawad ng Diyos kung hindi po na maguling nabuhay ang ating Panginoong Kristo. Can you say amen? 1 Corinthians 15:17. Open your Bible. Narito po ang talata patungkol po sa kapatawaran ang ating natanggap ng dahil sa pagkabuhay na maguli
ng ating Panginoong Kristo. Unang Korinto 15:17. Sabi po rito, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. So mananatili yung kasalanan natin. Magpapatuloy yan. Kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya salamat po sa biyaya ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus. Kasi tayo ang tumanggap ng benepisyo sa salitang justification and forgiveness of sins. Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At alam nyo, napapatawad po tayo sa ating mga kasalanan. Inaari tayong ganap ng Diyos. Kapag yung kasalanang ginawa natin ay hindi na po natin inulit-ulit pang gawin, doon po natin masasabing tayo po ay pinatawad na ng Diyos sa tulong at biyaya ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Can you say Amen? Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Pang-anim, Christ's resurrection was necessary to hope. Christ's resurrection was necessary to hope. Ang pagkabuhay na maguli ay kailangan po natin. Lalo na po sa salitang pag-asa. Hallelujah! Mahalaga po itong pagkabuhay na maguli ng Panginoong Kristo para mag-take effect yung salitang hope sa buhay natin. Tama po? O hindi ba, Brother Mervin? Hallelujah! Salamat sa Diyos sa pag-asang ibinigay sa iyo. Naranasan mo ang kagalingan ng Panginoong Kristo. Amen. Parang nabasa ko yung isang comment ni Sister Rosie Dakula Baksimen na nakapanood ng ating gawain nung mahal na araw. Bless na bless siya. Biro mo, ang layo-layo ng Iloilo. Hindi naman natin kakilala itong kapatid na ito. Purihin ang Panginoon. Pero dahil nag-live tayo nung mahal na araw, March 28, March 29, napanood ng kapatid nating taga Iloilo City. Purihin ang Panginoon. Na-bless siya. Pinagpala siya ng Panginoon. For sure, tumanggap siya ng biyaya. Tumanggap siya ng pag-asa sa harapan ng Diyos. Hindi lamang nung Huwebes Santo at Biyernes Santo hanggang ngayon, sa araw-araw ng kanyang buhay, ng ating buhay, tumatanggap tayo ng biyaya ng kapag-asahan ng Diyos. Hallelujah! Na ating tinatamasa ngayon sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord! Hindi lang po ako na bless kahit hallelujah, ano ba yan? Kundi galing po ako. Gumaling din daw po siya sa kanyang sakit, sa kanyang karamdaman. Binigyan siya ng kapag-asahan, ng kagalingan at kalakasan ng katawan ayon sa patotoo ng kapatid nating hindi naman natin kilala. Hindi ko man siya kilala personal, pero ginamit ng Diyos itong live stream natin. Ginamit ng Diyos itong programa natin na The Wonderful Acts of God. Kaya nagpapatotoo ang kapatid nating taga Iloilo City. Hallelujah! Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. At ngayon, umuulit siyang nanonood sa programang ito. And for sure, magpapatuloy siyang manood sa programang ito. At kung ikaw, Sister Rose, ay kinakausap ng Panginoon, kung ikaw ay kakausapin ni Lord, na i-invite mo kami dyan, kami mga preacher ng Jesus Wonderful at New Life, para mag-mission dyan sa Iloilo. Purihin ang Panginoon, ang tagal ko nang pinagpe-pray. Matagal na namin pinagpe-pray, makapag-mission kaming muli dyan sa Iloilo, Sister Rosie. Nawa, gamitin ka rin ng Panginoon, imbitahan mo kami dyan. Magbukas tayo ng gawain dyan. Magbukas tayo ng chapter dyan, ng Jesus is Wonderful. Hallelujah!
Oh, purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. Aba, thank you Lord. Praise God. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya kung ikaw ay kino-convict ni Lord, Sister Rosie Dakula Baximen, purihin ang Panginoon na kami makarating dyan sa Iloilo, sa inyong lugar, para magbukas tayo ng gawain dyan. Dadayuhin namin kayo dyan, Sister Rosie. Mag-message ka lang, i-message mo lang kami, i-message mo lang po ang lingkod na ito at pupunta kami dyan sa Iloilo. Pag-usapan po natin yan sa tulong at biyaya po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. And for the meantime, Ate Dory Gulingay, malapit po si Sister Rosie sa inyo, Baximen. Ayan, si Sister Dory Gulingay, Sister Rosie. Ayan, taga Iloilo rin po yan, taga Iloilo. Purihin ang Panginoon. Pwede po kayo mag-usap. Ate Doris, kontakin mo nga yan si Sister Rosie Baximen, Ate Doris. At mag-usap po kayo ng, salita sa Iloilo? Ilonggo, Ilongga, o Kinaraya, kung ano man. Hallelujah. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Nakaka-bless pag merong mga hindi natin kakilala na nagpapatotoo sa harapan po ng Diyos, sa kabutihan po ng Diyos. Hallelujah. Lalo po tayong nagkakaroon ng pag-asa o kapag-asahan sa buhay. Hindi ba, Ate Doris? Di ba, anak? Sister Jessa? Hallelujah. Ate Mila? Mga taga Jesus Wonderful Ministry, mga taga New Life, o anumang churches, community, o ministry na kinabibilangan mo. It doesn't matter. We are one in the sight of God as long na ang Panginoong Jesucristo ang itinataas natin sa buhay na ito. Hallelujah! Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya huwag po tayong mawawala ng loob. Ito nga po kapatid natin, si Brother Elmer. Hallelujah! Malungkot siya nung mga nagdaang araw kasi yung pinsan niya. Di ba, Brother Elmer? Alalang-alala si Brother Elmer. Pati na po yung buong family niya kasi yung pinsang buo niya sinugod sa hospital. Naku po, hindi raw makahinga. Sinugod sa hospital. Siyempre, nagkaroon ng series of tawag dito, laboratories o kung anumang serye na para malaman kung ano po yung sakit ng pinsang buo ni Brother Elmer. Eto, cut the story short, hindi ko na po papakahabaan pa. Kanina lang po, nagpapatotoo siya sa akin, nag-message siya, sabi niya, nakalabas na po ang pinsan ko. Nakalabas na, meaning, pinagaling ng Panginoon. Hallelujah. Di ba? Purihin natin ang Diyos. Ang laking kapag-asahan niyan sa buhay. Purihin natin ang Panginoon. Tama po. For sure, hindi lamang po sila ang tumatanggap ng iba yung pag-asa sa buhay na ito. Pati ikaw at ako at tayong lahat na nananalig, naniniwala, nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos, lagi po tayong may pag-asa. So anuman ang failures o difficulties o anumang problems o trials o persecutions na inyo pong pinagdadaanan, na atin pong pinagdadaanan, tandaan po ninyo, ang Diyos ay Diyos ng pag-asa, tumutupad, gumaganap sa anumang problema o pangangailangan natin sa buhay na ito nang dahil po sa bisa ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na ating Panginoon. Can you say Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! 1 Corinthians chapter 15 verse 19. 1 Corinthians chapter 15 verse 19. If in this life only we have hope in Christ, we are all of men most miserable. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Ibig pong sabihin nito, mga magulang, mga kapatid, yung pagkabuhay na maguli,
na nangyari sa ating Panginoong Kristo ay hindi lamang po yun ang magiging dahilan para umasa tayo sa buhay lamang na ito, kundi yung pong buhay na walang hanggan, yung buhay na tayo po ay magpapatuloy, hallelujah, sa buhay na yaon, sa buhay Diyos. Ay nako kapatid, siya pa rin ang dapat nating asahan. Can you say amen? Ang salita pa rin ng Diyos, ang Diyos pa rin po ang dapat po nating asahan para makatawid pa rin tayo sa kabilang buhay, ika nga, sa pangalan ni Jesus. Naintindihan po ba natin, mga magulang, mga kapatid? Can you say amen? O purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya wag lang tayo umasa sa buhay na ito. Meron pa hong kabilang buhay o kasunod na buhay. Yan po yung buhay na walang hanggan. Asahan po natin ng Diyos. Umasa po tayo sa ating Panginoong Kristo para mag-take effect po yung pag-asa hanggang sa kabilang buhay. Ika nga, yun ang sinasabi ni Pablo. Nagkakaintindihan po, mga magulang, mga kapatid, tayo raw po yung kahabag-habag kapag yung pag-asa na ito na binibigay sa atin ng Diyos ay hanggang dito lamang sa buhay na ito. Nakuha po ba ninyo? Naintindihan po ba ninyo, mga magulang, mga kapatid? Ibig pong sabihin, yung kasunod pang buhay. Kailangan aasahan po natin ng Diyos, asahan po natin ang Panginoong Kristo para tayo po ay makapasok din doon. Makarating din po doon sa buhay na yaon. Napangako sa atin ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? O minsan pa, sa Diyos po ang papuri, sa Diyos po ang pagluwalhati. Kaya nga mga magulang, mga kapatid, yung sinasabi sa Romans chapter 5, verses 1 to 5, nagkaroon ng efficacy yun. Nagkaroon ng bisa yun, nagkaroon ng power yun. Nagkaroon ng bertud, yung Romans chapter 5, 1 to 5. Patungkol po ito sa pag-asa ng si Kristo ay mabuhay na maguli. Kasi kung hindi siya nabuhay na maguli, walang epekto itong Romans 5, verses 1 to 5. Pero dahil siya po ay muling nabuhay, napakagandang asahan natin ang talatang ito upang magpatuloy tayong mabigyan ng kapag-asahan o ng pag-asa ng Diyos mula sa kanyang mga salita sa pangalan ni Jesus. Romans chapter 5 verses 1 to 5. Open your Bible, mga magulang ko at mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi po ay ganito, yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya. Justified by faith, sabi sa wikang Ingles. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Verse 2. Sa pamamagitan din naman niya ay nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito. Diyan ay nagsisilagi tayo at nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Verse 3. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na lamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan at ang katyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Verse 5. At ang pag-asa ay hindi humihiya. And hope maketh not ashamed. Hindi humihiya. Hindi tayo bibigyan ng kahihiyan ng pag-asang ito na dulot ng Diyos sa atin sa pangalan ni Jesus. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given to us, or rather, which is given unto us, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Pero prior to that, sinasabi po sa mga naunang talata ng verse 5 ng chapter 5 ng Romans,
at ang pag-asa ay hindi humihiya. Kaya kapatid, kung ang pag-asa ay isa sa benepisyong tinatanggap natin nang dahil sa pagkabuhay na maguli ni Jesucristo, kinakailangang magpatuloy po ito, manatili po ito sa ating puso, sa ating isip, sa ating mga katawan, at sa ating kaluluwa o sa ating buhay sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Pangpito. Ayan, pangpito. Pinakahuli. Christ's resurrection was effected by the power of God. Ito yung na-share ko kahapon sa aming gawain sa Jesus Wonderful at sa New Life. Christ's resurrection was effected by the power of God. Since maraming nanonood dito, maraming nakakapanood sa programang ito, hallelujah, nang dahil po sa ating FB page, salamat po sa FB page po natin, salamat po sa Diyos una sa lahat, na napakarami po ng nanonood dito. Hallelujah! Purihin po ang Diyos. Hindi lamang po hundreds, kundi thousands and thousands of people ang nakakapanood ng programang ito. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, isang kaluluwa lang po ang maligtas. Hallelujah! Mula sa salita ng Diyos, nagkakaroon po ng kapistahan sa langit How much more kung hundreds o thousands of people pa? O hari nawa, loobin ni Lord, millions of people makapanood. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, naapektuhan po ang muling pagkabuhay ni Jesus nang dahil po sa kapangyarihan ni Yahweh o kapangyarihan ng Diyos Ama. Kapangyarihan ng Diyos Ama ang isa sa naging dahilan kaya nabuhay na maguli po si Jesus. Naintindihan po ba natin? Basahin po natin Ephesians chapter 1 verse 20, mga magulang, mga kapatid. Efeso 1:20. Efeso 1:20. Sabi po rito, na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhaying maguli. Buhaying maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan, which he wrote in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand. It signifies power. At his own right hand. Karamihan naman ng power o lakas. Halimbawa sa atin, mas malakas po talaga ang kanan. Purihin po ang Panginoon. At his own right hand in the heavenly places. Kaya po natin sinasabi, nang dahil po sa kapangyarihan ni Yahweh, niloob ng Diyos na mabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po sagot natin? Can you say amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Isa pa hong talata, Colossians chapter 2 verse 12. Colossians chapter 2 verse 12. Colossus, hallelujah. 2:12. Ang sabi po ay ganito, mga magulang, mga kapatid, na nangalibing, nakalakip niya sa bautismo, na kayo namay muling binuhay, nakalakip niya. Sa pamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya, na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Sino ba yung tinutukoy dito? Na muling bumangon sa Kanya. Hallelujah. Sa mga patay, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Buried with Him in baptism, wherein also ye are risen. Also ye are risen with Him through the faith of the operation of God. Ang ginamit po sa English, sa version na ito, operation of God. Sa ibang salin, power of God. Who hath raised Him from the dead. Nakita nyo yan? Operation of God. Power of God. Ang bumuhay na maguli sa ating Panginoong Kristo. At siya ring bubuhay na maguli
sa inyong mga patay na pananampalataya. Kung patay ang faith mo, patay ang trust mo, patay ang belief mo sa Panginoon, bubuhayin ng Diyos yan. Bigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos upang ikaw, hallelujah, mabuhay ang faith mo sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? O, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bigyan ka ng power ni Lord. Oh, hallelujah. Pangalawa, o letter B, na dahilan, Christ's resurrection was effected not only by the power of God, but by His own power. By His own power. Nabuhay na maguli si Kristo nang dahil din po sa kanyang sariling kapangyarihan. Opo, totoo po yung narinig nyo. Nang dahil sa sariling kapangyarihan din po ni Jesus, kaya siya nabuhay na maguli. Basahin natin. John chapter 2 verse 19. Meron bang sariling kapangyarihan si Jesus? Ayon sa John chapter 2 verse 19. Open your Bible, mga magulang, mga kapatid. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking, sabi ni Jesus, at aking itatayo sa 3 araw. Ay, akala ng mga Hudyo yung building. Akala ng mga Hudyo yung templo na building, pag giniba nila sa 3 araw, itatayo ulit ni Lord. Hindi nila alam yung katawan ni Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, pero sa 3 araw ay itatayo niyang muli. Sabi niya, aking itatayong muli. Di meron siyang sariling kapangyarihan. Naintindihan po ninyo, mga magulang, mga kapatid, meron siyang sariling kapangyarihan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, by His own power. Kaya siya nabuhay na maguli, hindi lamang po sa power ng tatay niya. Naintindihan po ninyo? Isa pa, John chapter 10 verse 18. Para ma-establish ko po ang sinasabi ko sa inyo, by His own power, kaya siya ay nabuhay na maguli. John chapter 10 verse 18. Hindi ko diniscuss ito kahapon sa gawain namin para dito ko ma-discuss. Hallelujah. John 10:18. Ang sabi po ay ganito, sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa kong ibinibigay, may kapangyarihan akong magbigay nito. Sabi ni Jesus, may kapangyarihan akong magbigay nito. Si Jesus po nagsasalita. At may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Binigyan siya ng power Matthew 28 verse 18. Matthew 28 verse 18. Talaga nga naman, lahat ng power binigay sa kanya purihin ng Panginoon. Sabi rito, Matthew 28:18. Hallelujah. Tingnan natin. Basahin natin. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Yan. Naibigay na po lahat kay Lord Jesus Christ. Ano pa bang power ang gusto mo? Di ba? May power ang Diyos. May power si Jesus Christ. Nang dahil sa mga bagay nito, nabuhay siya na maguli. At eto pa, letter C. And by the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Nang dahil din po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. 1 Peter chapter 3 verse 18. Para tayo nag-aaral ngayon ng nagba-Bible study tayo ngayong araw na ito. Hallelujah. 1 Peter chapter 3 verse 18. Ang sabi po ay ganito, my brothers and sisters in Christ, open your Bible. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, si Jesus Christ yun, pinatay sa laman, pinatay ang kanyang laman, kaya nagkaluray-luray ang kanyang katawan, ngunit binuhay sa Espiritu.
ngunit binuhay sa Espiritu. Hallelujah! Kaya sabi niya, nung mamatay siya, sa 7 last words, yung ngayon na i-discuss ko, Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking Espiritu. Oh, hallelujah! Oh, hindi ba? Kaya nagsama-sama yung power ng Diyos, yung power ni Jesus, yung power ng Holy Spirit, kaya siya nabuhay na maguli. So, dahil dyan, pati ikaw at ako, may power na rin na binigay ni Lord sa sino mang nananalig at sumasampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga salita sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. O, basahin natin para malaman natin, pati ikaw at ako, may power na rin. Galing sa Diyos. Galing kay Jesus. Hallelujah. Galing sa salita ng Diyos. Luke chapter 10, verse 19. Para kumpletong-kumpleto ang ating pag-aaral na ito. Hallelujah. Luke 10:19. Ang sabi po ay ganito, narito, binibigyan ko kayo ng kapamahalaan. Binibigyan ko kayo ng kapamahalaan o ng kapangyarihan na inyong yurakan ng mga ahas at ang mga alakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At sa anumang paraay, hindi kayo maaano. Kaya rebukein mo yan. By the power of Jesus, by the power of God's Word, by the power of the Holy Spirit, pinapawalang bisa natin, inaalisan natin ang karapatan, ang anumang mga sakit, ang anumang mga karamdaman, ang anumang gawa ni Satan, ang anumang mga negativity, in Jesus' mighty and powerful name. Kailan nag-take effect yan? Nang si Jesus ay mabuhay na maguli. O purihin natin ang ating mahal na Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesus. Ano sagot natin? Amen. Kaya mga magulang, mga kapatid, huwag kang mawala ng loob. Huwag kang manghina o huwag kang panghihinaan ng loob. Hallelujah! Kailangan mag-take effect ang resurrection power ng Diyos, resurrection power ni Jesus, resurrection power ng Holy Spirit. Hallelujah! Para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat, upang patuloy tayong maging mananagumpay o patuloy tayong magtagumpay sa anumang mga negativity o gawa ng kaaway sa ating mga buhay sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! So brothers and sisters, ano pa hinihintay mo? Gamitin mo na yung power mo. Huwag kang manghina. Huwag kang manglumo. Bumangon ka, tumayo ka. Hallelujah. At iyong gamitin ang kapangyarihang bigay ng Diyos sa iyo sa pangalan ni Jesus upang ikaw ay magwagi sa anumang laban sa buhay mula sa Diyos at mula sa salita ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay dudulog at tayo po ay dadako na sa panalangin. Oh, praise the Lord. Magkakaroon pa tayo ng part 3 at saka part 4 Part 3 and 4, abangan po ninyo. Marami pa akong gustong i-discuss tungkol po dito sa Christ Resurrection. Okay? So bago pong lahat, tayo po ay manalangin. Patuloy po nating damhin ang presence, ang power po ng Diyos, hallelujah, na siyang kumikilos, na siyang gumagawa. Truly God exists. Truly God exists. Kung itong kapatid natin sa Iloilo City, inuulit ko, hindi natin kilala, hindi natin siya kaano-ano, wala tayong personal na pagkilanlan sa kanya, pero si Jesus, kilala siya, nanood siya ng programa natin, gumaling siya sa kanyang sakit, sa kanyang karamdaman. Kaya eto, nanonood siya. O yung pinsan ni Brother Elmer, pinagaling din po sa sakit at karamdaman. Si Brother Mervin, pinagaling din po sa sakit at karamdaman na anak ni Mami Glo Manalastas. O ikaw din, pati ang abang lingkod na ito, o sino mang miyembro ng ating pamilya, i-claim natin, ang Diyos ang kikilos, ang Diyos ang gagawa,
Hallelujah, para maranasan ang anumang biyayang hinihingi o biyayang minimithi natin. Kasama na po ang anumang kagalingan, kalakasan, kasiglahan, katatagan, kaligtasan at katagumpayan ng ating mga kaluluwa at buhay sa pangalan ni Jesus. So, papuri po sa Lord, papuri po sa Diyos. Hallelujah. Amen and amen. Father, in the name of Jesus, muli po kaming lumalapit sa iyo at patuloy ka po naming niluluwalhati, pinapupurihan, dinadakila po namin, O Diyos, ang iyong pangalan, na ikaw ang Diyos na kahanga-hanga, Diyos na kamangha-mangha. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng anumang mabuti sa buhay po ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Kaya aking pong ipinagkakatiwala, aking ipinapanalangin ang lahat ng nanonood sa NCR, sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito. Ganon din ang iba't ibang mga churches, community, o ministry na lagi pong sumusuporta, mga kapwa ko po lingkod, na lagi pong nanonood, sumusuporta sa gawain ito. Lord, I pray that you will stretch forth your hand sa kanilang lahat in cures, signs, wonders, and miracles to be worked in the holy servant name of Jesus. Lord, harinawa, mag-take effect parate ang iyong resurrection power. Hallelujah, sa buhay po ng bawat isa na harinawang kami man po, O Diyos, ay patuloy na magbago, magkaroon ng pagbabago ang aming buhay, magkaroon ng pagbabago ang aming buhay pananampalataya, magkaroon ng pagbabago ang aming buhay paglilingkod sa iyo, O Diyos, na sa ganun po, mas lalo pang uminit, mas lalo pang umigting, mas lalo pang lumawig, hallelujah, ang aming pananalig na ito, aming paglilingkod na ito sa tulong at biyaya mo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kaya Ama, I pray na ngayon pa lamang po may tinanggap na ang pagkilos mo, ang paggawa mo sa buhay po ng mga kapatirang ito, ng lahat ng nanonood at sumusuporta sa gawain ito sa pangalan ni Jesus in all areas and aspects of their lives in the mighty and powerful name of Jesus. Praise the Lord. Ganon din po aking ipinapanalangin ang buhay ng mga kapatirang ito, O Diyos, sa buhay po ni Nanay Emmy, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, habang siya po at sila po ay nasa Estados Unidos o saan man sila naroroon, yung mga mahal niya sa buhay na nasa Canada, nasa Bulacan, nasa Payatas, nasa Pangasinan. Lord, I hope and I pray na iyong mapagpala at mapaghimalang kamay ang siyang kumikilos sa buhay po ni Nanay Emmy at sa kanyang buong pamilya. Sa pangalan ni Jesus, salamat po, Lord. Guided mo po silang lahat ng iyong presence, ng iyong perpetual presence, ng iyong prevailing presence, ng iyong personal presence. Hindi lamang po sa buhay ni Nanay Emmy, hindi lamang po sa buhay ng pamilya niya, kundi maging sa buhay din po ng lahat, again, ng lahat ng nanonood, nag-like, nag-share, nag-comment sa programang ito. Maging sa buhay din po ni Ate G, sa buhay ng mister niya, ng mga anak niya, mga apo niya, hallelujah, o ng apo niya. Sa pangalan ni Jesus, salamat po, Lord. Bine-bless mo rin po ang buong family ni Ate G, maging sa buhay po ni Ate P, ng kanyang mister at ng kanyang buong pamilya, sa buhay ni Ate Mila, ng kanyang mister at ng kanyang buong family, sa buhay ni Ate Adele, ng kanyang mister at ng kanyang buong family, sa buhay po ni Sister Tess, ng kanyang kapatid na lalaki, ng kanyang ate, ng kanyang anak o ng kanyang buong pamilya, sa buhay po ni Major Lim and family, sa hipag po ni Sister G, sa kapatid po ni Sister G na taga Bulacan, hallelujah, kay Daddy Louie and family,
kay Brother Bernie and family. Again, Lord, yung kapatid namin, Sister Rosie Baximen na taga Iloilo and family. Sa asawa po ni Tita R and family. Kay Sister Liza and family. Kay Sister Teresa and family. Kay Sister Vivian Bisco and family. Kay Sister Maria Baricuatro and family. Kay Mami Glo Manalastas, sa kanyang dikong, sa kanyang ateng, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo. Kasama na po ang patuloy na kalakasan ng katawan at buhay ni Mami Glo at ng kanyang anak na si Brother Mervin. Sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Evelyn, sa kanyang mister at sa kanyang family. Salamat po, pinagaling mo na po ang mister niya. In Jesus' mighty and powerful name. Kay Sister Edlyn, maging kay Sister Saysay na aking inaanak. At sa buong family po ni Sister Edlyn, dyan po sa Japan. Hallelujah! Maging kay Ate Tess at kay Major Simon Sancho and family, yung mga kasama po nila sa bahay. At maging yung kaklase po ni Major Simon Sancho na pinag-aaral niya. Salamat po, inaabot mo rin sila ng iyong mapagpalat mapaghimalang kamay. Sa pangalan ni Jesus, maging kay Engineer Boy Maralas, kay Architect Lai Maralas, kay Sister Lumen Maralas, at sa buong Maralas family. Kay Sister Rhea, dyan po sa US, sa kanyang pamilya sa US, at sa kanyang pamilya sa Lagro. Kay Sister Adele, hallelujah, Tordesillas and family, dyan po sa Australia, dyan po sa West Avenue. Kay Sister Merlin Canto, dyan po sa Belgium. Yung anak niyang na si Noynoy na sumasakay po ng barko. Yung anak niyang nurse na nasa London. Kay Brother Primitivo, sa kanyang may bahay at sa buong pamilya niya. Lalong-lalo na po yung anak niya at apo niya na nasa ibang bansa. Salamat po. Sila man ay pinagpapala mo, inaabot mo na iyong mapagpalat, mapaghimalang kamay sa pangalan ni Jesus. Kay Ate Doris, kay Kuya George at sa buong family po nila sa US, sa Mexico, sa London, sa Iloilo, sa Payatas o saan man po naroroon ang bawat miyembro ng pamilya ni Ate Doris at ni Kuya George. I pray patuloy na pagkakaisa, kaayusan, kapayapaan sa buong family po nila sa pangalan mo Jesus. Hallelujah! Maging kay Sister Ann Cosme Clemente, ang kanyang mahal na ina, kagalingan kalakasan po sa mother niya. Kagalingan kalakasan niya sa kanyang anak na may lagnat sa pangalan ni Jesus, pati yung mister niya at iba pa niyang anak, pati mga kapatid niya, Lord. Salamat po. Kalakasan, kagalingan, kasiglahan, katagumpayan ng buhay ay sumasa kanilang lahat sa pangalan ni Jesus. Maging kay Brother Robert Cabagnot, Sister Sheila Cabagnot and family, yung negosyo po nila patuloy mong palalakihin, palalawigin, pagpapalain upang maging blessing po sila sa kanilang family, sa kanilang mga empleyado at sa mga kasamaan po nila sa ministry at sa mga tao pong kanilang nakakasama at nakakasalamuha sa pangalan ni Jesus. Maging kay Mami Yo and family, kay Lance Jeyus Umali, healing. Hallelujah! Sa akin pong mahal na kapatid o yung mga kapatid ko pong aking minamahal o aming minamahal, kay Sister Rose, kay Brother Jong, salamat po. Both of them are healed in Jesus' mighty and powerful name. Maging sa aking mahal na ina, sa lahat ng mga kapatid ko, sa lahat ng mga bayaw ko, sa lahat ng mga pamangking ko, saan man po sila naroroon, may you continue to guide them, lead them, or led them, O Lord, in a very positive, productive, and progressive manner sa pangalan ni Jesus. Ang buong Payatas chapter, lahat po ng mga elders at youth namin dyan sa Payatas, ang buong Iloilo chapter, dyan po sa Kalayaan, Holy Spirit at Batasan, ang Tondo chapter, ang Leganes Iloilo chapter, hari nawa po, makabalik kami sa Iloilo. Loobin po ninyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ang buong Lagro community, ang buong Jesus is Wonderful Ministry, ang buong New Life community sa Maypaho, hallelujah, salamat po at sa buong pamunuan ng naturang ministeryo at komunidad na ito.
Salamat o Diyos, ikaw ay gumagawa at kumikilos sa mga taong ito sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Bering and family, dyan po sa May Paho, Caloocan, sa lahat po ng mga kaklase ko, sa lahat po ng mga kabatchmates ko. Pinagpipray ko rin po yung kaklase ko na si Oni o si Brother Oni. Lord, I pray healing upon healing, grace upon grace ay sumakanya sa pangalan ni Jesus. Sa lahat po ng mga kumpare ko, mga kumare ko. Hallelujah. Maging sa asawa ni Ate Beth na si Boy Manlapas. Salamat po, patuloy na kagalingan, kalakasan sa kanyang katawan at buhay. Sa pangalan ni Jesus, again Lord, lahat ng mga nagla-like, nag-share, nagko-comment sa programang ito. Bless them, O Lord. Bless them, heal them, guide them, O Lord. In Jesus' mighty and powerful name. Sa lahat ng mga kabataang nag-undergo po ng discipleship, sa pamagitan po ng iyong abang lingkod na ito, sa panguna po ni Sister Jessa, bilang pangunahing elder po nila, bless them all, Father. Bless them all. Guide them all. Give them wisdom and knowledge, O Lord, na matapos po nila, mapagtagumpayan po nila ang buong programa o buong klase o pag-aaral na inihanda mo dito po sa naturang discipleship sa pangalan ni Jesus. Maging ang mga katuwang ko po sa social media ministry, kay Brother Elmer Paboriques, kay Sister Nene Pascual, hallelujah, at sa buong pamilya po nila, salamat po. Sila man ay patuloy mong binibiyayaan at pinagpapala kasama ng buong family po nila sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At Lord, sa lolo at lola ni Sister Nene na si Felix Pascual, Manny Pascual, salamat po, sila may patuloy mong pinalalakas, pinagagaling sa lahat po ng larangan ng kanilang buhay. Maging po sa may mga kaarawan ngayong buwan ng Abril, ikaw man po, O Diyos, ay nagpapala sa mga taong ito. Hindi ko man po sila maisa-isa. Lord, I pray na iyong mga kamay ay idinadaiti mo sa kanilang mga katawan at buhay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At sa lahat po ng mga pamilyang Pilipino here and abroad, pinagpapray din po namin sila, Lord. Lahat ng mga pamilyang Pilipino, anuman ang kalalagayan nila o estado ng buhay nila, dito man sa Pilipinas o sa anumang bansa o saan mang mga bansa, Lord, aking dalangin na ang iyong mapaghimala at mapagpalang kamay ay sumasa kanilang lahat sa iba't ibang larangan ng kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Pati na po, Lord, ang anumang kaguluhan sa gitnang silangan o anumang kaguluhan sa bawat mga bansa, Lord, mamagitan ka po, pumagitna ka po sa kanila in Jesus' mighty and powerful name. At maging sa aming mahal na Pangulo, sa aming pangalawang Pangulo, sa lahat ng mga namumuno sa lokal at nasyonal, sa lahat ng mga gabinete ng administrasyong ito, Lord, I pray wisdom and knowledge ay sumasa kanila upang yaong lamang angkop at nararapat nilang gawin para po sa bawat pamilyang Pilipino, para po sa aming bayan, para po sa aming bansa, ang siyang maganap at mangyari. Sa tulong at biyaya mo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kaya aming Ama, sa katapusan po na aming gawain ito, ng panalangin ito, maraming pong salamat na kami pong lahat, sila pong lahat ay tinugon mo na. Biniyayaan, pinagpala, iniligtas, at ibinigay ang lahat ng mabuting bagay sa kanilang buhay. So we declare all of us are blessed, redeemed, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, accepted, blessed, and most especially all of us are valued and loved by you, God, in Jesus' mighty and powerful name. Kaya aming Ama, amin na pong idinideklara ang 100% katagumpayan ng aming mga dasal at panalangin, ganun din po na aming gawain ito. Mula sa iyong mga salita, Romans 10:11, sinasabi ng kasulatan, ang sino mang nananalig ay hindi mabibigo. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. We all ask this again, in Jesus' mighty and powerful name we pray.
with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So brothers and sisters in Christ, meron po tayong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. I-hit nyo lang po yung notification bell para po nano-notify po kayo pag meron po tayong bagong upload. Meron din po tayong FB page, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. Mag-follow po tayo. Hallelujah. At kung gusto po ninyong imbitahan ang preacher na ito, kami po mga preacher sa Jesus Wonderful, sa New Life Community, mga magulang, mga kapatid, mag-message lang po kayo. I-message nyo lang po kami. Nasa ganun po, makarating po kami sa inyong lugar, sa inyong mga tahanan, kahit saan pa po yan, dito man sa Pilipinas o saan mang bansa. Hallelujah, makakarating po kami dyan. Kung loloobin po ni Lord sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At meron po tayong ginaganap na sabayang pananalangin po. Kami po sa Jesus Wonderful Ministry, sa New Life Community. Ang pamunuan po, hallelujah, buhat po sa buhay ni Sister Lumen, Mami Papin, kay Ate G at sa bang lingkod na ito. Kung gusto po ninyong sumabay, kasama na po ang lahat ng members sa naturang ministry at community ito. Welcome po kayong lahat. Ginaganap po namin ang sabayang panalangin tuwing alas 10 po ng umaga, alas 3 po ng hapon at 9:30 po ng gabi. Pwede po kayong sumabay lahat. Welcome po kayong sumabay, mga magulang ko at mga kapatid, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. At minsan pa, maraming pong salamat sa inyo pong pagsuporta, sa inyo pong patuloy na panonood, mga magulang, mga kapatid, sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community. At makita-kita po tayong muli, araw po ng linggo, alas 5 po ng hapon. Amen? So mga magulang, mga kapatid, tanggapin po ninyo, sumain nyo ang kagandahang loob ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless, God speed, God heals, God saves, God provides, God reigns, God with us. Bye-bye po. At marami pong salamat sa inyo pong lahat. Classmate Joey, magaling ka na, pinagaling ka na rin ni Lord. Classmate Joey Candy Nitro, pati na si Brother Oni. Kayo pong lahat, magaling na po kayong lahat. Minsan pa, sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Bye-bye.